Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kabayan, ito pong House Prosecutor na mag-i-impeach po sa Vice President ay puspusan po ang ginagawa po nilang screening. Kailangan po kasi na screening. At syempre, mga kababayan, kailangan turuan ang kanilang mga testigo. Ito po ay pinatutuhanan po ng isang congressman ng Maynila. Ang tinatawag daw pong Chihuahua di umano. Pakinggan po natin siya at panurin at komentuhan po natin. Siyempre, bebet din namin yung mga testigo. Lahat ng mga iaharap namin testigo, i-determine namin kung iaharap o hindi. Abala ngayon ang House Prosecution Team sa mga paghahanda para sa isasagawang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa pinaglalaanan nila ng panahon ang pagsala sa mga testigong ipepresenta sa pagdinig ng kaso. Sa gitna ito ng inaasahang umpisa ng impeachment trial, 6 na linggo mula ngayon. Ayon sa House Prosecution Panel member na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, June 15 ang inabisong pre-trial sa kanila ng lead prosecutor kung kailan tutukuyin ang mga testigong ipepresenta sa paglilitis at mamarkahan ang mga ebidensya. Dahil sa pre-trial, dyan gagawin yung mga stipulation of facts, dyan gagawin yung marking of evidence, dyan gagawin yung kung ilang mga testigo ang ihaharap. Pinag-aaralan din ng House Prosecution Team na magharap ng adverse o hostile witness sa paglilitis. Sa Rule 132 Section 12 ng Rules of Court, nakasaad na ang hukuman ang nagdedeklarang hostile ang isang testigo matapos mapatunayan ang hayagan nitong pagtutol, kabaliktarang interes o hindi pagsuporta sa panig na nagpatawag sa kanila. So that's definitely one of the avenues we are exploring. In fact, I could think of a few witnesses that I personally would like to have as a hostile witness. But I can think of at least 3 to 4 hostile witnesses. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang House prosecutors kung kasama ba sa kinukonsidera ng House Prosecution Team na hostile witness si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment case. Ang abogado rin ay dating Chief of Staff at Undersecretary ni VP Duterte nang ito pa ang kalihim ng Department of Education. Ilang beses nang ipinatawag sa Kamara si Attorney Poa kaugnay ng investigasyon sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Bukod naman sa mga testigo, dumadaan din sa screening process sa mga abogadong nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa Kamara bilang private prosecutors. There are many more who are still not really applying, but they are offering their services, their help, they're offering to help out. Titignan namin yung mga abogado na talaga makakatulong din naman sa amin, lalong-lalo na yung mga may extensive training, may mga extensive experience sa trial. Pero hopefully, baka next week or in the next 2 weeks ma-finalize na. Yan po mga kabayan. Ang pagbutihan nyo, yung matibay na ebidensya, yun ang paghandaan nyo. Kasi pagdating po sa Senado, ay tsak pong kailangan nilang ilabas ang matibay na ebidensya, hindi gawa-gawa. Katulad po niya, confidential fund yan. Wala pong batas ang confidential fund. Dahil kung isi-single out mo ang confidential fund ng Vice President, ay dapat buksan mo rin ang confidential ninyong lahat. Lalong-lalo po ang Pangulo na hindi bababa sa 4.5 billion ang kanyang intel at confidential fund. Hindi po ba? Kaya po napakalalim pong usapin yan, confidential fund. Kasi confidential. Hindi po ba? At yung sinasabing pagbabanta raw po sa buhay ng presidente, ng First Lady at ni Martin Romualdez, mga kababayan, lalabas din po ang katotohanan dyan. Hindi po direkta yan. Hindi po ba? At diyan po maku-question yan. Masasala po ng mabuti yan. Lalong-lalo po ngayon, mga abogado po ngayon. Ang Senate President po ng bansa ay abogado. Hindi po galing sa Wambol University. At hindi po galing sa school bukol, di umano. Ang Senate President po ngayon ng Senado
na wag naman sanang makudita ay isa pong abogado. At nahandyan po ang mga abogado pa na si Rodante Marcoleta. Nahandyan pa sila Pia Cayetano, mga abogado na titingnan lahat at sasalain ang inyong mga sinasabing mga ebidensya at mga testigo. At sana iharap nyo dyan si Madriaga na convicted ng kidnap for ransom. Iharap nyo. At hiharap nyo rin dyan si Trillanes. Hiharap nyo si Trillanes nang mapatunayan kung totoo ba talaga ang mga hawak na dokumento ni Trillanes. Mabusisi kung saan galing ang mga dokumento na dala-dala ni Trillanes. Isama nyo rin. Pati si Gloria Mercado, isama nyo rin nang mabusisi at matanong. Dahil si Gloria Mercado ay may issue rin po. Kaya nasibak sa DepEd dahil gumagamit ng pangalan ng Vice President para magsolicit ng milyon-milyong pera na hindi alam ng Vice President. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, mukha po yata nag-aalala. Ngayon, nag-aalala po ngayon ang Kongreso. Nag-aalala po ngayon ang mga prosecutor ng House. Ito pong House prosecutor ngayon ay nag-aalala sa kanilang mga hawak-hawak na ebidensya. Kasi po, wala na po yung kanilang mga kakampi yata doon. Dahil unang-una, nawala po yung dating Senate President. Hindi po ba? Kaya po, mukha po yatang magiging parehas ang laban ngayon. Hindi po katulad nung hindi po napapalitan ang tinatawag na tuta, mukhang hindi maganda ang laban. Mukhang may biases at may killing na. Hindi kaya? Ngayon, napalitan. Dahil po sa 13 senador na nagkaisa, napalitan yung tuta, di umano. Kaya po ngayon, nanganganib po sila ngayon. Kailangan nila gumawa ng script at kailangan nila screening na mabuti ang kanilang mga testigo. Kailangan nila screen. Kailangan nilang galingan ang script para paniwalaan ng mga senador ang kanilang ipipresentang mga ebidensya. Ganun po mga kababayan, katindi. Sila na rin mismo nagdududa sa mga sarili nila. Excuse me po. Spirin nyo yun? Yung kay tatapang na kompleto sa ebidensya at napakarami nilang sinasabing ebidensya na magpapatotoo na talagang may impeach ang Vice President. Bakit ngayon nagdududa ka? At kailangan mong pagbutihin na screening sa mga testigo mo. Bakit? Napalitan lang ang Senate President? Ngayon, nagpupursigi kayo ngayon? Bakit kaya mga kababayan? Nabawasan ang script? Nabawasan din ang seguridad nila na mapatalsik ang Vice President? Dahil kung hindi nila ito mapapatalsik, tapos na silang lahat. Tapos na silang lahat. Itong mga tao na ito, na isang damukal po ang karga-karga na sumisingaw na mga maleta, na sa panahon po ng gobyerno ngayon ay puro barado ang ilong ng nakaupo ngayon. Barado ang ilong ng Ombudsman, barado ang ilong ng NBI, barado ang ilong ng DOJ, at barado din po ang ilong ng mga men in uniform. Di umano. Dahil wala po silang naamoy na baho na korupsyon. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Good luck na lang po. I-good luck na lang po natin ang House of Prosecutor na mag-i-impeach sa Vice President. Good luck na lang sa inyo. At ito po'y tinatawag din ni Kiko Barsaga na House of Crocs. Good luck na lang sa inyo. Dahil nabawasan po kasi mga kababayan. Nabawasan ang kanilang script. At hindi po yata natuloy ang script sa Senado. Di umano. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman lumulubay ang pamahalaan. Ang mga departamento ng gobyerno ay hindi tumitigil na pabagsakin ang 13 senador. Hindi po ba? Inuumpisahan na po nila. Hindi po ba mga kababayan?
Nandyan na ang ginagawa nilang manhunt operation. Nilagyan po nila ng daan-daan na mga tutugis kay Bato kahit wala pa pong binababa na pinali o official statement ang Korte Suprema sa pagiging due process nito. Wala pa, pero tinutugis na nila at ginawa nila ng wanted. At syempre po, pinupuruhan na po nila ng ombudsman. Sino po? Si Escudero, meron na rin pong issue. Si Estrada Jinggoy, meron na rin po. At ngayon po, si Rodante Marcoleta rin po ay meron na rin po sa ombudsman. Nakita nyo po ilang senador na yan. Si Bato. Di ba? At meron pa, si Villanueva. Kasunod na rin yan. Di umano. Di ba? Si Bato. Di ba? Si Jinggoy. Si Escudero. Hindi ba? Marcoleta. Hindi po ba? At sino pa? Si malapit na rin po si Bongo. Hindi ba isusunod na rin nila sa ICC yan? Di umano. Hindi po ba? Nakita niyo po, napakarami. Villanueva, Jinggoy, Marcoleta, Bato, at Go. 5 agad. Mga kababayan, yan po ang kanilang target. Di umano ngayon. Nabawasan ng 5. Yata. Ganyan po katindi, mga kababayan. Unbelievable. Yan po mga kababayan, at sana po ay hindi po sila magtagumpay. Huwag naman po ipahintulot ang mga masasama ang maghari sa ating bansa. Huwag naman po sana. Dahil kitang-kita naman po natin ang ginagawa po nila ngayon sa ating bansa ay ginawa na pong sindikato. Nagsabwatan na po sila para po ang ating bansa ay pagnakawan ng pagnakawan. Sabwatan. At lahat po nang uusig sa kanila at maglalabas ng katotohanan ay ginigipit na po nila isa-isa. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan at patuloy po tayong magdasal na huwag pong magtagumpay ang mga demonyo na yan sa ating bansa. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Annie Jo, Jem Ari sa United Arab Emirates, kay Gayat Shena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorito Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero from USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinigracia ng Bacolod from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Tiis lang po tayo mga kababayan at doble ingat po tayo. Bye-bye.